Nagpaikot sa ere si Gaston kasama ang Minokawa. Pinapanood nito ang laban sa pagitan ni Haring Sentor at anyong tao ng Zaratan. Aminado si Gaston. Gusto niyang makialam sa laban. Ngunit ito ay pagsubok na susukat sa lakas ng katawan at pag-iisip ni Haring Sentor. Kaya naman pinigilan niya ang sarili. Nakontento na lamang manood. Kapwa hindi nagpapatalo ang dalawang magkatunggali. Nakita ni Gaston na tila naaaliw si Haring Sentor sa nangyayaring laban. Ganon din naman ang nakikita nito sa Zaratan. Tuloy ang palitan nila ng mga atake. Ngunit napansin ni Gaston na tila hindi nagkakasakitan ang dalawa. Kaya minabuti nitong lumapit para mas maunawaan ang nangyari. At dito napagtanto ng mandirigba na nakikipaglaro ang Zaratan kay Haring Sentor. Matagal ko nang inaantay ang gantong laban, Zaratan. Sa wakas, nakahanap din ako ng katapat. Wika ni Haring Sentor habang patuloy na umaatake. Bagaman hindi nagsasalita, nakita naman ni Gaston ang reaksyon ng Zaratan na tila natutuwa din sa nangyayaring labanan. Sa kalagitnaan nga ng sagupaan, bigla na naman silang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Sabay na uminto ang dalawang naglalaban upang makaramdam. Napatingala ang mga ito sa langit nang makita ang namumuong itim na ulap sa paligid ng malaking lawa. Halos matabunan na nito ang kabuuan ng 4 na dome. At habang nakamasid sa namumuong mga ulap ay nagulat si Gaston dahil biglang lumitaw sa tabi niya si Apo Remus. Mukhang nahanap na ni Alingatong ang kanyang katawan. Huli na ang lahat. Wala na akong magagawa kung hindi wasakin ang pananggalang na bumalot sa lagusan. Gaston, kailangan ko ang tulong niyo para pigilan ang anumang nilalang na lalabas mula sa mundo ng mga namatay. Tumango naman si Gaston. Kagad na itong umalis sakay ng Minokawa. At sa mismong kinakatayuan ay nagbago ng anyo si Apo Remus. Lumaki ito na halos 30 talampakan. Nagliwanag ang buong paligid, dahilan para mapansin nila Haring Sentor ang presensya nito. Haring Sentor, Zaratan, maaari ko bang maantala ang inyong kasiyahan? Kailangan ko ang tulong niyo. Nagkatinginan si Haring Sentor at ang Zaratan. Walang pagdadalawang isip na lumuhod ang dalawa bilang pagsang-ayon sa utos ng Apo. Patawad kung maaantala ang pakikipaglaro ko sa iyo, Zaratan. Mas mahalaga ang dapat kong asikasuhin. Wika ni Haring Sentor. Dali-dali itong tumakbo papunta sa malaking lawa. Kaagad namang sumunod ang Zaratan. Matapos kausapin ang dalawa, kaagad na ding bumalik si Apo Remus sa lugar ng mga diwata. Gaya ng sinabi ni Haring Ragon, handa na silang tumulong. Ito ang unang pagkakataon na makikialam kami sa gulo ng 4 na dome. Hindi ko akalaing darating ang pagkakataong ito. Wika ni Haring Ragon. Wala na tayong magagawa, kamahalan. Hindi maiwasan ang kaganapan. Isa pa, kung hindi tayo tutulog, maaaring pati ang karian natin ay madamay. Tugon ni Ulysses. Pinakilos na nito ang hukbo ng mga diwata papunta sa lagusan. Samantalang si Apo Remus naman, nagsimula ng sirain ang pananggalang. Nang mga sandaling iyon ay nasa himpapawid si Apo Remus. Gumawa ito ng malaking pentagramo at mula doon ay lumabas ang malalaking bola ng apoy. Bumagsak ito sa pananggalang. Unti-unting nagkaroon ng lamat ang pananggalang
hanggang sa tuluyan nitong bumagsak at gaya ng inaasahan, naglabasan ang mga lagalag na kaluluwa. Kasabay nito ay ang malakas na pagyanig. Nasundan pa ito ng malakas na dugongdong mula sa lawa. Gumawa ito ng malakas na alon na naging dahilan para matabunan ng tubig ang buong sakop ng 4 na dome. Laking pasasalamat ng mga ito. Nailikas nila sa oras ang mga naninirahan. Matapos ang matinding pagbaha, lumitaw sa kalagitnaan ng lawa ang isang dambana. Natanaw ni Apo Remus si Haring Balaw na nakatayo sa gitna nito habang nakatingin sa katawan ng isang nilalang. Dali-daling bumaba si Apo Remus upang pigilan ang hari sa kung anuman ang binabalak, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli na ito. Huli na ang lahat, Remus. Ilang sandali lang ay makukumpleto na ang pagbuhay ng katawan ko. Wala ka na magagawa kung hindi panoorin ang pagkawasak ng 4 na dome. Wika ni Haring Balaw. Pasensya na din, Alingatong. Pero hindi ko hahayaang wasakin mo ang pinaghirapan kong buuin. Tugon ni Apo Remus. Tumawa ng malakas si Haring Balaw. Kagaya ng sinabi ko, wala ka nang magagawa. Lalo pat kumpleto na ang ritual ng muli kong pagkabuhay. Salamat sa dakila mong alagad. Malaki ang naitulong ng katawan ni Haring Balaw sa dikain kong muling bumalik sa mundo ng mga mortal na may katawan. Muling wika ni Haring Balaw. Matapos niya itong sabihin, biglang nawalan ng malay ang hari at tila unti-unting lumipat sa nakaiwalay na katawan ng espiritu mula dito. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong bumangon. Sumigaw ng malakas. Kasabay ng pagsigaw ng nilalang ay ang pagliparan ng lahat ng lagalag na kaluluwa sa paligid. Dali-dali namang kinuha ni Apo Remus ang walang malay na Haring Balaw. Pinagmasdan nito kung paanong pumasok sa bunganga ng nilalang ang napakaraming lagalag na kaluluwa. Ito yung mga espiritu mula sa lagusan. Patuloy sa paglabas ang mga ito na halos walang tigil. Inikot ni Apo Remus ang tingin sa paligid. Nakita nitong nakikipaglaban ang mga kasamahan. Muli niyang ibinaling ang tingin sa dambana. Nakitang unti-unting lumaki ang nilalang habang patuloy na pumapasok sa bibig nito ang mga kaluluwa. Maya-maya ay tumayo ang nilalang. Napaatras si Apo Remus dahil halos kasing laki niya na ito. Huminto na din ang pagpasok ng mga kaluluwa sa bunganga. Nagsimula nang mamuo sa kamay ng nilalang ang isang espada na may itim na talim. Naglabasa na din ang 4 na pakpak sa likod ng nilalang. Nagbabaga din ang mga mata nito. At habang patuloy na nagbabago ang anyo, nagpapakawala ito ng malakas na alon ng enerhiya. Dahilan para manghina ang lahat ng nilalang sa paligid. Kagad namang kumilos si Apo Remus. Nilagyan ng pananggalang ang kanilang kinaroroonan upang hindi na madamay ang mga nilalang sa paligid. Alam ng Apo na malaking pinsala ang idudulot ng lumalantad na kalaban kung sakaling makalabas ito. Kaya pinili niyang iselyo ang sarili kasama ng nilalang. Anong ginagawa mo, Apo Remus? Mag-isa mo ko lalabanan. Nasisiraan ka na ng bait. Sa kasalukuyan mong antas, hindi mo ko kakayanin. Alam mo ang katotohanan ito. Pero ito ka, nagpapakangal. Wika ni Alingatong. Nagkakamali ka kung inaakala mong nag-iisa lang ako. Tignan mo ang paligid, Alingatong.
Nagtutulungan ang mga nilalang na nakatira sa lugar na ito para lang pigilan ang masama mong binabalak. At kagaya ko, handa din silang magbuwis ng buhay upang matalo ka. Tumawa ng malakas si Alingatong. Ibinuka ang kanyang mga pakpak bilang paghahanda. Binunot ni Apo Remus ang dalawa nitong sandatang nakatago sa kanyang mga pakpak. Kasabay ng pagkampay ni Alingatong ng mga pakpak, naglabasan ang matatalas na balahibo. Tumatalsik ito sa paligid. Nagawa namang sanggain ng Apo ang mga atake nito. Ngunit malaki ang pinsalang naidulot ng mga talsik ng piraso ng bagwis ni Alingatong. Nanlaki mga mata ni Apo Remus nang makitang nagkakandatuyo ang mga puno. Namamatay ang lupa sa mga lugar kung saan bumabaon ang mga tipak. Ang bawat piraso ng katawan ko, lason para sa lugar na ito. Kaya mag-iingat ka. Wika ni Alingatong. Naging maingat naman si Apo Remus dahil alam nito na sa isang maliit na pagkakamali, maaaring ikapahamak ng maraming buhay. Samantalang sa kabilang dako, patuloy na nakikipaglaban ang mga diwata kasama ang tatlong hari. Unti-unti namang nagkakamalay si Haring Balaw at nang tuluyan itong bumalik sa ulirat, pinili nitong tumayo. Nakagad namang pinigil ng dalawang diwatang gumagamot sa kanya. Ngunit matigas ang ulo ng Haring Balaw. Nagpumiglas ito. Wala nang nagawa pa ang mga manggagamot. Dali-daling tumakbo ang Haring Balaw palabas ng palasyo ng mga diwata. At sa kalagitnaan ng daan palabas, nakasalubong nito si Gaston. "Huwag mo kong pipigilan. Dahil hindi ako papayag na wala kong gagawin. Samantalang ang mga kapwa ko pinuno ay nagbubuwis ng buhay." Napangiti si Gaston sa sinabi ni Haring Balaw. Sino ba nagsabi sa'yong pipigilan kita? Ito kunin mo. Siguradong kailangan mo yan. Wika ni Gaston. Sabay hagis ng sandata ni Haring Balaw. Matapos nitong magsalita, kaagad na siyang umalis. Dali-dali namang sumunod si Haring Balaw. Pagdating pa lang sa labas ng palasyo ng mga diwata, sinalubong sila ng mga nilalang mula sa mundo ng mga patay. Sila ay mga lagalag na bangkay. Hindi sila mapapatay ng simpleng atake lang. Dito mo gamitin ang taglay mong espiritual na kapangyarihan. Wika ni Gaston. Tumango naman ang Haring Balaw. Huminga ng malalim at pinikit ang mga mata. Nagliwanag ang hawak nitong malaking maso. Maging ang mga sungay nito. Nagbago ng anyo. Naging kulay ginto at bahagyang humaba. Mula naman sa likod ni Haring Balaw, lumitaw ang kulay gintong figura ng higanting kalabaw. Gawa ito sa purong liwanag at ayon kay Haring Balaw, ito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Dali-daling sumugod ang gintong nilalang papunta sa mga lagalag na bangkay at pinagsusuwag ang mga ito. Bagamat bangkay na ang natatamaan ng alaga ni Haring Balaw, nagbabalik sa pagiging alikabok ang mga ito. Gumawa ito ng daan para sa kanilang dalawa. Hanggang sa marating ng mga ito ang hangganan ng teritoryo ng mga diwata. Kailangan kong makarating sa aking dome. Kaya mula dito, iiwanan na kita, Gaston. Salamat. Wika ng hari. Kagad na din itong tumuloy papunta sa kanyang dome. Pagkarating sa lugar, natanaw siya ng mga kawal. Laking tuwa ng mga ito sa pagbabalik ng kanilang hari. Isa-isang nagpuntahan ang ibang hari sa kanilang teritoryo
Napangiti si Apo Remus nang makita na kumpleto na uli ang 4 na hari. Maligayang pagbabalik, Haring Balaw. Ngayon mas magagawa ko na ng maayos ang dapat kong gawin. Panatag na akong kikilos dahil alam kong may magtatanggol na sa inyong mga dome. Wika ni Apo Remus. Tumawa ng malakas si Alingatong. Ano naman ang magagawa ng 4 na hari na yan? Kumpleto na ang pagbabagong anyo ko, Remus. Kahit ikaw na pinakamalakas sa lahat ng mga diwata, walang magagawa. Yan pa kayang may hinang uri? Wika ni Alingatong. Maaaring tama ka. Hindi ka nga matatalo ng aking 4 na hari. Pero parang may nakakalimutan ka yata. Tugon ni Apo Remus. Napawi ang ngiti ni Alingatong dahil sa sinabi nito. Nakakalimutan? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mong binuksan mo ang lagusan patungo sa kabilang mundo. Biglang napaisip maging sina Haring Balaw sa sinabi nito. Maging si Haring Ragon ng mga diwata. Nagtaka sa sinabi ng Apo. Anong ibig mong sabihin, Apo? Gaston, may ideya ka ba? Napangiti lang si Gaston ng mga sandaling iyon. Sabay turo sa kalangitan. Sa oras na buksan mo ang lagusan sa kabilang mundo, kasabay nitong magbubukas ang daan patungo sa mundo ng mga kataas-taasang mga nilalang. Wika ni Gaston. Nanlaki mga mata ng mga diwata. Hindi sila makapaniwala dahil unang beses itong nangyari sa kasaysayan ng mundong iyon. Hindi ako makapaniwala. Sa pamumuno ko naganap ang ganitong pangyayari, ang pagbaba ng mga nakakataas na nilalang. Wika ni Haring Ragon. Patuloy nilang pinagmamasdan ang pambihirang kaganapan. Maging si Alingatong hindi inasahan ang ganitong pangyayari. Hindi mo man lang naisip na maaaring maganap ang bagay na ito. Hindi ako makapaniwala. Nakaligtaan mo ang batas ng pagbubukas ng lagusan papunta sa kabilang mundo. Hindi kagad nakapagsalita si Alingatong. Patuloy lang itong nakatitig sa kalangitan. Bigla itong humiti. Muling ibinaling ang tingin kay Apo Remus. Nagkakamali ka, Apo. Alam kong mangyayari ang bagay na to. Maniwala ka man o hindi, inaantay ko din ang pagbaba ng mga nakakataas na nilalang mula sa kanilang trono para mahamon ko sila ng personal. Nagulat si Apo Remus sa sinabi nito. Napailing na lang sa kangalang iniisip na Alingatong. Isang kalapastanganan ang hamunin ang kahit isa sa mga nakakataas. Talagang nabubulagan ka na ng kapangyarihan, Alingatong. Wika ni Apo Remus. Matapos ay sinugod nito si Alingatong. Dahilan para tumilapon ito papunta sa malapit na kabundukan. Akmang tatayo pa sana si Alingatong nang bigla siyang paulanan ng apoy ni Apo Remus. Ngunit sa kabila ng mga natanggap na atake, hindi pa rin ito natinag. Ano mang gawin mo, Apo Remus, hindi mo na mapipigilan ang mga magaganap. Pagmasdan mo ang kapaligiran, tignan mo ang pinakamamahal mong 4 na dome. Wala na ang pinangangalagaan mong balanse at kaunting panahon na lang. Tuluyan ko nang mapapakawalan sa mundong ito
Ang galit ng mga elementong ikinulong nyo sa mundo ng mga namatay. Wika ni Alingatong. Inikot ni Apo Remus ang tingin sa paligid. Nakita ang napakalaking pinsalang idinulot ng kanilang labanan. Dahilan para mas lalo itong magalit kay Alingatong. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Alingatong. At kung kailangan kong ialay ang buhay ko, hindi ako magdadalawang isip. Masigurado ko lang na hindi ka na makakabalik pa sa mundong ito o kahit saan man. Tugon ni Apo Remus. Matapos magsalita ay biglang yumanig ang paligid. Itinaas ni Apo Remus ang kamay. Mula dito ay lumitaw ang malaking pentagramo. Mula sa pentagramong iyon, lumabas ang isang gintong sibat. Habang pababa sa kamay ng Apo, sinusundan ito ng kidlat. Nang mahawakan na ito ni Apo Remus, biglang nagliwanag ang mga simbolo ng 4 na dome. Napansin naman ito ng 4 na hari. Nagkatinginan ang mga ito. Alam ng 4 na pinuno ang ibig sabihin ng pagliwanag ng kanilang mga simbolo. Isa-isang nagpuntahan ang 4 na hari sa kanilang mga teritoryo. Inilapag ang kanilang mga sandata sa dambana. Ang mga sandatang hawak ng 4 na pinuno, pinagkaloob ni Apo Remus. 4 na sandatang sumisimbolo sa 4 na elemento. Masong gawa sa bato. Pagmamay-ari ni Haring Balaw, sumisimbolo sa elemento ng lupa. Sibat na may 3 talim, pagmamay-ari ni Haring Bungisngis, simbolo sa elemento ng tubig. Panang pagmamay-ari ni Haring Sentor, na sumisimbolo naman sa elemento ng hangin, at ang espadang pagmamay-ari ni Haring Tikbalang, sumisimbolo sa elemento ng apoy. Nang mailapag ng 4 na hari ang kanilang mga sandata, biglang bumulusok pa itaas ang 4 na haligi ng liwanag. Umabot ito sa kalangitan na nagbigay ng daan para mas lalong mabuksan ang trangkahang nag-uugnay sa mundo ng mga elemento at mundo ng mga celestial. Ang 4 na hari ng dome ang may hawak sa susi para tuluyang mabuksan ang trangkahan ng kalangitan. Inilagay mo ko sa sitwasyon na wala kong pagpipilian kung hindi hayaan ng mga celestial ang humusga sa iyo. Ito ang kabayaran ng paghahangad mo ng kapangyarihan. Wika ni Apo Remus. Sa pag-uutos ng Haring Bungisngis, binalot ng malalaking baging ang paa ni Alingatong. Kasunod dito, ang pagtusok ng matatalas na bato sa kanyang mga kamay. Ito yung kapangyarihan ni Haring Balaw. Pinilit makawala ni Alingatong, ngunit sa tuwing susubukan itong kumilos, mas lalo lang humigpit ang baging. Nadadagdagan ang mga matatalas na batong tumutusok sa kanyang katawan. Tumatagas ang lason sa katawan nito, at gamit ang kapangyarihan ng elemento ng tubig at apoy, kaagad itong nahuhugasan. Ito ang pinagsama-samang kapangyarihan ng 4 na dome. Tanggapin mo ang kaparusahan ng kalangitan, Alingatong. Ang 10 kamatayan ng katawan at kaluluwa. Matapos itong sabihin ni Apo Remus, bumaba mula sa kalangitan ang malaking gintong sibat. Tumarak ito sa katawan ni Alingatong, dahilan para tuluyang masunog ang katawan nito. At habang nangyayari iyon, bumaba ang isang nilalang na nababalot ng gintong liwanag. Ito ang kabayaran ng mahabang panahon mong paghahangad ng kapangyarihan. Tanggapin mo ang kaparusahan ng kalangitan. Wika ng nilalang. Maging si Apo Remus ay napaluhod ng makilala kung sino ito. Isang karangalan ang makita kayo, Apo Adlaw.
Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Ganon din ako, Apo Remus. Salamat sa walang sawa mong pangangalaga ng balanse ng mundong ito. Ako na ang bahala kay Alingatong. Ngayon sikapin mong ibalik sa kaayusan ang mundong ito. Matapos magsalita, kagad siyang bumalik sa kalangitan, kasama ang katawan ni Alingatong. Ilang sandali pa ay tuluyang naglaho ang liwanag. Naisara din ang lagusan papunta sa mundo ng mga patay, at ang mga nilalang na nakalabas ay isa-isa ding naglaho. Nagbalik din sa dating anyo si Apo Remus. Kinausap nito ang 4 na hari. Alam kong magiging mahirap na maibalik sa dati ang itsura ng 4 na kaharian. Pero malaki ang tiwala kong gagawin niyo ang lahat para mangyari ito. Wika ng Apo. Sa pagkakataong iyon ay sumagot si Haring Ragon. Simula ngayon, kabilang na ang kaharian ng mga diwata sa doming ito. Tatanggalin ko ang hangganan mula sa teritoryo ng mga diwata at ang aking nasasakupan ay magiging 5 dome. Sumang-ayon si Apo Remus sa sinabi ni Haring Ragon. Nagtulungan ang lahat upang maisaayos ang mga nasira sa mundong iyon. Hindi pa natatapos ang kwento ko sa kamatayan ni Alingatong. May mas malaking panganib pa ang nagbabadya.